Committee on Finance nasa ating linya. Senator JV, magandang umaga. Si Joel Sueng. Magandang umaga po. Senator? Good morning, sir. Yes, good morning, good morning. Yes, sir. Opo, Good morning. good morning po. Yes, good morning. Sinasabi ho ng ilang mga civil society groups na nagbabantay po sa ating budget, almost 2 trillion ang ating deficit for next year, doon sa 7.2. Magkano ba talaga uutangin natin, Senador, kung sakasakaling maipasa ho natin itong 7.2 trillion na budget for 2027? Well, parang ang initially, parang 1.2 trillion, no? Parang mga ganun ang kailangan utangin, no? Para lang maipasa itong budget na ito. Kaya nga, magiging challenge ito, Joel. Well, kasi, alam mo, as an offshoot of the flood control scandal, nagkaroon ng paghihigpit, no? Ng reforma, sinimulan ng 1 taon. Siyempre, natural lang naman yun dahil nagalit din ng taong bayan. Pinakamalaking corruption issue talaga yung flood control. Kaya lang, yung unintended consequence, yung pagbagal ng public spending, yung ekonomiya naman natin ang naapektuhan, no? Na from 7% to 5%, ngayon po 2% lang ang GDP growth natin. So, malaki yung kailangan nating habulin, Joel, Aweng, para yung revenue natin makabawi, no? Kaya babalansihin natin yung accountability at yung ating public spending o yung infrastructure siguro spending para makahabol yung ekonomiya natin. Susuportahan po ba ng 2027 national budget yung mas masigasig na spending ng administrasyon para makabawi ekonomiya starting next year, Senator? Opo, kasi Joel, sa tingin ko kailangan nating humabol, no? Dahil nga as I mentioned, because of the what happened nung yung ating pong reforms that were instituted, yung safeguards, sumobra naman yung paghihigpit, bumagal yung public spending, bumagal din takbo ng ekonomiya natin. Kaya ang problema ngayon, Joel, hindi lang yung poorest of the poor ang apektado, no? Pati middle class, ramdam na natin. Double whammy pa, nagkaroon pa tayo ng yung oil crisis, no, na sumabay pa rito sa flood control scandal na bumagal yung spending, nagkaroon ng crisis, kaya kailangan natin talagang habulin to next year para mapababa natin yung budget deficit din at makahabol yung ekonomiya po natin. Hopefully itong third and fourth quarter makahabol na po itong public spending dahil napakabagal ho ng mga bidding, mga yung pag-involve sa mga pag-resume sa mga construction activities ay bumagal ho. Kailangan ho nating bilisan pero at the same time, of course, hindi natin pwedeng pabayaan yung accountability at yung transparency. Meron pong sinasabi na, nabanggit ni Joel kanina, budget deficit natin baka halos, actually mahigit 1.6 trillion, Senator, by 2027. Pero maliban doon sa utangin, nabanggit nyo nga kanina, 1.2 trillion mauutang natin, kailangan ba natin ng bagong pagbubuwis para matabunan natin o mapunuan yung budget deficit na ito, Senator? Well, alam mo, napakahirap na no, na balansehin po niyan. Kasi nga po, sabi ko nga, pati middle class ngayon ay apektado. Kaya nga kung pwede natin ay pagpaliban muna, halimbawa yung may tax break tayong tinitingnan, siguro tinitingnan dito yung ibang mga pagkakakunan ng sources, no? Halimbawa yung mga junk food, yung mga salty, iba pang mga pagkain, luxury items, maaari yung pag-aralan, pero kasi masyado na hong mabigat kayo kung mag-introduce pa ng mga panibagong pagbubuwis, ay masyado na hong mabigat para sa ating makababayan. Kaya kung pwede sa tingin natin yung talagang smart fiscal spending, mahirap, mabigat na challenge ho ito. Ang ating po kailangan gawin para ibalik ho natin yung revenue natin for next year, no? Yung spending, kailangan natin encourage, pero at the same time, kailangan din bantayan. Yun yung issue yun, yung bantayan. Do you think lahat mo ng mga safeguards in place na po para mapahintulutan natin yung public spending? Kasi naman talaga, Weng, nag-iingat tayo eh. Sobra. Diba? Naghigpit. Bagsak Walang ang tumanggap na mga kontrata sa DPWH dahil nga sa sobrang higpit ng mga panuntunan. Pero
Ayaw naman natin masakripisyo, Senador. Baka maulit-ulit tayo doon sa nangyari doon sa flood control. At lahat ng gustong kumomisyon, nandyan na naman, kaliwat kanan. Ay hindi na po mangyayari yun, Joel, no? Dahil siyempre na dapat natuto na ho tayo. Sabi ko nga, sana nga po yung accountability kailangan tuloy-tuloy pa rin. Yung mga talagang salarin, kailangan maparusahan, Joel, Weng. Hindi dapat makalusot dahil hindi yung certainty of punishment importante ho para hindi na maulit ang korupsyon kasi paulit-ulit ho tayo dahil wala namang nakukulong. So kailangan ho talaga ituloy yan pero at the same time yung ating reformang ginagawa ay pagpapatuloy ho natin na yung transparency, yung pong wala na ho tayong papayagang last minute insertions, no, lalong-lalo na sa BICAM dito lumolobo yan. Nakita naman natin yung mga investigation na yung mga distrito bigla na lang lumulobo after ng BICAM na halimbawa 2 billion lang yung mga infra projects pagkatapos ng BICAM nagiging 18 billion, 16 billion. Yun po, ngayon po hindi na ho natin papayagan ipa-flag ho natin na yun at kumbaga doon pa lang halata mo na may mga anomalya ng binabalak o mangyayari. So, yan po ang mga talagang babantayan at talagang hindi na ho natin makikintulutan. Senator, ibig sabihin, sa BICAM wala na mga small committee. At maghaharap talaga yung chairman to chairman ng House Appropriations and Senate Finance Committee. Kayo maghaharap, hindi ipapaubaya doon sa mga staff lang ng BICAM ang pag-deliberate po sa budget. Tsaka televised. Yes, televised pa rin. Definitely yung pong ginawa ng isang taon na talagang lahat from start to finish, we will encourage civil society organizations, mga academe, mga budget experts to take part doon na talagang hindi lang observer, we will give him a day or two para sa observation sila at yung mga kailangan adjustments bago natin ipasa yung budget mismo at bago ipasa sa BICAM. Pangalawa, Joel, Weng, sabi nyo nga sa BICAM hindi na ho pwede yung secret BICAM at hindi na pwede yung mga insertions, no? Wala na ring small committee na tinatawag, lahat po ay open na. Kaya nga nung isang taon, kung napansin nyo yung BICAM dati half day lang yan, pirmahan lang. Pero ngayon po ay inaabot ng 5 deliberation days, no? So, syempre, natural yan, yung House at yung Senate may hindi iba yung priorities national tsaka yung parokyal. So, you can be rest assured na ito pagpapatuloy ho natin yung sinimula ni Senate Finance Chair Win Gatchalian na transparency. But at the same time, sabi ko nga, challenge kasi kailangan natin i-encourage yung public spending bumalik, no, para yung revenue natin kumita pero yung pagbabantay ay dapat nandun pa rin. Paano nyo titiyakin na walang leadership fund, Senator? Sabi ni Manuel Bonoan, lahat daw ng senador no nakatanggap. 2025, no, Joe? Nakatanggap ka ba, Nakatanggap ka ba, JB? Senador? Well, alam mo, sa tingin ko yan ang ina-allocate nila o dahil alam nyo, aminado naman tayo, marami lumalapit sa atin ng mga concerns din, parokyal. So siguro, pag tinotel nila, yun lumalabas. Pero sabi nga namin, hindi na pwede yung sikreto. We have to do everything in open plenary. No? Halimbawa po, kagagaling ko po ng Cebu. Humihingi sila ng tulong para mag-improve yung healthcare nila na pabayaan ng ilang dekada o ilang taon. Yung kanilang mga provincial hospital, that's part of the service delivery network of the universal healthcare para maging maganda yung healthcare system. Pati yung local hospital po nila, kung nais natin ponduhan para gumanda, ay kailangan ko po, ma-charge po sa akin yun. No? Kung halimbawa po naaprubahan in open BICAM, pero kumbaga parang attributed sa akin. So, palagay ko doon, there are good and bad amendments, I would say. Pero hindi naman ho lahat masama. Basta as long as you do it in open plenary, naaprubahan at alam po ng lahat. Okay. Siguro isa sa mga dapat ding baguhin kasi di ba nagkaroon na ng televised open BICAM nung binalangkas yung 2026. Kaya lang, meron pang doon meron pang bulungan doon papatayin yung mic. Para mag-usap tayo mamaya ha. Tsaka pag nagtatalo sila, ganun, off diba? mic. Off mic So, dapat tanggalin yun, Senator JB, kasi baka meron ding mga, alam nyo na, concession doon. Ang problema kasi siyempre siguro Joel, tingin ko naman ang
may mga pagkakataon na may mga bagay kasi na parang mami-misunderstand o hindi naiintindihan kaagad ng publiko siguro at para siguro maiwasan yung kaguluhan na gano'n, yung confusion, ay yun po yung nangyayari. Pero tignan ho natin, pag-usapan na lahat naman po pwedeng pag-usapan po eh. No? Kaya lang, you can be rest assured lahat naman ng impormasyon na kailanganin will be available kahit sa online, no? Lahat po yan kaya nga nagkakaroon ng delay. Minsan yun yung challenge talaga, nahihirapan din yung aming secretariat, yung LBRMO at lahat. Dahil kailangan i-require na natin sila na lahat po ay i-upload na para readily available po ang mga impormasyon anytime po. Okay. Kailan kayo mag-start sa Senate, Senator, ng budget hearing? Ang una natin is scheduled August 27, 28 yung 27. DBCC natin, yung Okay. economic managers, no? Yung DOF, yung finance, DBM. Yes. Ang ano lang dito talaga, challenge ko dito, Joel, Weng, yung schedule dahil nga may impeachment Yes. kami ngayon sa umaga, Mm-mm. may plenary session sa hapon na dati kapag budget hearings, buong linggo yung libre sa amin, no? Except Yes. for the plenary. Buong linggo hawak po natin yung mga committee rooms. Okay. So ngayon, una kami ng rooms, tapos at the same time, yung oras pa ang mabibigay lang sa akin yung Thursday and Friday na walang impeachment Opo. na dati ay buong linggo. So Okay. we might even be forced to work on a Saturday na siyempre naawa rin kami sa secretariat kasi sila po ang tumatao Mm-mm. sa impeachment, sila rin sa plenary at sila pa sa budget. So yun ang mga challenges na aking pong haharapin ngayon sa budget season na ito. Alright, Senator, thank you. Salamat Good morning, sa oras. sir. Good morning. Salamat din po. Senator JB Ejercito, Committee on Finance Chairman.